Sige mga sa akin mga kalinga apat na napanood no, yung video clip sa akin kinuha mula dun sa live ni Doc Lat, no? Meron kasi siya dito, meron dun sa live ni Jelay Paunil, sinabi daw ni Jelay Paunil na kawawa si Beyonce. Ito yung ipinaglalaban dito ni Dr. Lam, no, na hindi daw kawawa, at saka sinasabi niya na si Beyonce ang pinakamataas na ang moral sa lahat, no? Wala naman nagsasabi na si Beyonce ay mababa ang moral ni Beyonce, no? And base doon sa sinabi ni Jelay Paunil, no, na naging kawawa si Beyonce, lahat naman nagsasabi, no? Naging kawawa sa ibang pamamaraan siguro. Siguro binigyan lang ng ibang interpretasyon ni Dr. Lam, ito pagsabi ng kawawa si Beyonce, no? Kasi lahat naman pwede mo sabi na kawawa naman yung isang tao. Ano yung masama? Magsabi na naging kawawa yung isang tao. Ibig sabihin concerned yung isang tao pagka sinabing kawawa si Beyonce. Ibig sabihin naging kawawa si concerned siya. Good morning po sa inyo lahat. Andito po tayo muli. Sa TV page muli nagbabalik at tayo ay magre-reaction lamang dito sa tungkol sa reaksyon ni Sangkay na sa pag-reaksyon ni Jelay Paunil na sinabihan na kawawa si Beyonce. So, mga guys, ipinagbabawal na reaksyonan si Beyonce sa aming mga reaktor. Pero bakit itong aming mga kasamang ito ay walang habas na mag-reaksyon dito kay Beyonce? So, ibig sabihin, pari-parihas lang, matitigas ang ulo. Sinasabi nyo, matigas ang ulo ni Dr. Love dahil nagre-reaksyon kay Beyonce, pero yung sumasagot at kumukuha ng reaksyon, matigas din ang pagmumukha. So, ngayon, pagbabawalan kami, na wag reaksyonan, pero sila reaksyon ng reaksyon. Tingnan nyo itong mga ito. Sino bang nire-reaksyon nito? Di ba? Beyonce. Oh, So, ayun. At dito sa sinasabi ni Sangkay, na kesyo, hindi masama ang sabihin na kawawa itong si Beyonce. Di raw masama. Depende kasi yon sa nagsasabi, at depende sa sitwasyon. Kagaya niyan, kung ang pagsasabi ng maging kawawa ay parang may sarcastic o pang-uyam, kagaya ng sinasabi niya, kawawa naman si Doklat, tinulot sa kangkungan, iyon ay parang, depende nga yung pagde-deliver mo ng words na yun, Kung sinasabi niyo kawawa si Beyonce dahil nabas, kawawa si Beyonce dahil, ano ba yung term na sinabi ni Kuya Julay, na kawawa naman si Beyonce? Baka doon sa sinasabing na pangbabas, So, ayun, baka doon, kawawa nga naman at lagi niyong binabas. Pero ito, tuloy natin. Si Beyonce, ibig sabihin naging kawawa si concerned siya doon sa pagsasabing kawawa. Wala naman doon. Nagiging lang dito si Dr. Love, nagiging overacting lang talaga siya. Siyempre, nandun kasama niya yung narinig natin na yung sinabi ng tatay ni Beyonce na baka pagdating ng araw, mayroong maging kawawa, no? Ito yung pangit din, no? Nagkakaroon na ng issue, mayroon ng issue dito na lumala na yung issue. Nandiyan yung mga magulang, nasa side comment pa din, no? Sa mga magulang ni Beyonce, sana, tumahimik din. Para matapos din itong kaguluhan ito, no? Wow! Utangin na! Magulang pa talaga ni Beyonce ang patatahimikin nyo, Ano sabi mo, Sangkay? Sana sa mga magulang ni Beyonce tumahimik din para matahimik habang nilalapa yung kanyang anak. Diyan sa social media, gusto mo patahimikin yung magulang? Dahil kamo kay natulungan, patahimikin na hindi magsalita. Kahit sinong magulang, Sangkay. Ipaglalaban ng pitpita ng itlog ang kanyang mga anak. Dahil mahal niya yun, anak niya yun. Dahil ikaw, animal ka, wala ka namang anak, kaya wala kayong nararamdamang awa doon sa tao. Akala nyo, manika lang si Beyonce na pwede nyong lamu-lamutakin. At wala nang nararamdaman, hindi manhid yung tao. Tao yun, may pakiramdam. Kapag pinagsabihan ng masama, lalo't hindi niya ginawa, nasasaktan. Kung kayo mga putang ina mo, minumura ka lang dyan, nasasaktan ka na, apektuhan ka nga Di ba? Yun pa kaya, na walang hiyain, ang hindi masaktan. Tapos sasabihin mo doon sa pamilya ni Beyonce na huwag kayong magsalita para hindi na lumaki. Putang ina nyo, kayo ang manahimik. Huwag kayong content ng content. Huwag kayong reaksyon ng reaksyon, tigilan nyo para manahimik yung tao. Di ba? Ang lalakas ng loob nyo, patahimikin pa yung magulang. Magulang yun, normal magsasalita. Baka walang hiya nito mga reaktor na to. Kapal ng mga mukha. No, kasi anak po ninyo yung nagiging dihado dito sa mga gumagawa ng mga reactions, no? Sa tingin ko din dito, yung sa ginagawa ngayon dito ni Dr. Love, Yung magulang ang tumigil at nagiging dihado yung anak. Bakit? Kasi gusto nyo durugin yung anak nila at iangat yung inyong manok doon sa kabila. Yan yung mga taong bias, yan yung mga taong plastic, Habang yung kabila namamayagpag sa pagkukontent, pagbibuild up na maganda itong mabuting tao ito, tapos yung isa dinadown ninyo. Anong klaseng tao kayo? Sabagay, hindi naman kayo naging magulang, Hindi talaga titigil hanggat ngaw-ngaw kayo na ngaw-ngaw. Normal. Si Dr. Love magdidepend doon sa pamilya dahil wala namang ibang nagtatanggol doon sa pamilya kundi sila. Habang binabanat-banatan nyo ng kare-reaction dito sa kabila. Gaya niyan. Siyempre, kinakawawa Ano sabi ni Kuya Julay? Kawawa itong si Beyonce. Bakit nyo kinakawawa? Dahil lang ba na umalis sa love team? Kawawa na? Kung yung buhay nila noon maralita, hindi pa rin sila kawawa. Kasi nagsisika pa rin sila. Kaya wag nyo isumbat-sumbat. Ito, narito yung sumbat portion. Tingin ko rin dito yung sa ginagawa ngayon dito ni Dr. Love at saka Beyonce. Parang ang dating dito, nawawak-wak na rin. Kasi sinabi niya mismo, ito narinig natin dyan sa sa pinakita ko yung video clip sa inyo na sinabi niya wala na ako sa kalingap. Sinabi niya mismo wala na siya sa kalingap. So, tanga mo pala Normal sasabihin niya yun na wala na siya sa kalingap dahil tinanggal nga siya ngayon. Na tinanggal siya, sasabihin niyo winakwak. Sira ulo ka pala? Sabihin, bakit ka pa nandiyan kina Beyonce kung wala ka na sa kalingap? No, ang tanga mo.
Ibig bang sabihin, kung wala na siya sa kalingap, kailangan na rin niyang lumayo kay Beyonce, kailangan na rin niyang lumayo dun sa lugar kung saan siya nakatira dahil wala na siya sa kalingap. Anong karapatan ninyo? Ha? Ako hindi ako nagtatanggol dito kay Dr. Love dahil alam natin mayroon din siyang mga pagkakamali ano. Pero yung ganito hingi yung tao na halos tanggalan nyo na lang ng karapatan na mabuhay. Dapat wala ka na dyan kay Beyonce. Dapat wala ka na dyan kay... Isang dangkal yung pagitan ng bahay nila. Ha? Isang dangkal. Tandaan ninyo, kung yung mga namamayag pa dyan sa tabi-tabi na hindi naman kalingap, walang habas sa pagre-reaksyon dito sa kay Beyonce. Ha? Yan pa kaya na naandyan na nilalamu-lamutak ng mga tanga-tanga viewers din dyan. Ha? Na mga one-sided. O ang daming comment to sa putang inang Facebook. Sino yung nakuha ng video ko na nilalagay sa Facebook at nandun. Mamaya titirahin ko kayo doon. Mga peste kayo ha. Gusto nyo tanggalan na lang talaga lahat. Kasi kung wala ka na sa kalingap, no, ibig sabihin, pinawakwak mo na ngayon. Si Beyonce at yung magulang ni Beyonce. Tandaan nyo, no, beneficiary na kalingap yung inyong binaklag. Pinagbawalan ka na dyan. Pero magtigas pa rin ang ulo mo. Gaya mo. Pinagbawalan na kayo reaksyon na, pero reaction kayo ng reaction, matigas din ang panga mo. Yun, pare-parehas lang. Ha? Huwag na tayo maglinis-linisan dito dahil views din lang ang habol nyo, mga buwakag kayo ng ina nyo. Oh. Lumalabas talaga dito na ang dating dito, wakwak na ang dating. Dr. Love at saka ni Red Say. Kasi ninawakwak nila yung beneficiary na kalingap. Gago. Iba yung pangwawakwak. Iba yung ginawa. Ha? Iba yung ginawa nila Dr. Love. Ha? Kasi, huwag nyo sabihin winakwak. Dahil si Beyonce na andyan, hindi naman yan umaalis sa kalingap. Ang tanga-tanga mo, pinagtatanggol lang nila yung mga banat ng mga viewers or ng mga reaktor doon sa pamilya ni Beyonce. Kaya nandyan sila dahil nagtatanggol, sumasagot dahil kung walang mag-iingay dyan, ha? Kung walang nagre-reaction sa inyo, July Paunel, Jobilito, Bopel, Sangkay na Diputa, ha? Kung hindi kayo nag-iingay, ha? Hindi na mag-iingay yan si Dr. Love. Kaso, banat kayo ng banat, reaksyon na kayo ng reaksyon, normal, sagot ng sagot din naman yung kabila. So, walang pangwawakwak dahil si Beyonce andyan pa rin naman sa kalingap, hindi naman nila dinala, wala naman silang pinagdalhan, kagaya ni Rina, kagaya ni Maylena, binitbit papuntang Maynila, yon ang winakwak. Si Beyonce andyan lang. Kaya, wag niyong sabihin na winakwak yung tao. Ha, galing gagawa ng kwento, mga puta. Galing talaga yung hayop na sangkay na to. Hindi na bago dito sa ano, yung wakwakan dito sa ano, dito sa loob ng kalingap. Yung mga beneficiaries na kalingap na mga sikat, pinawakwak ng iba. Kayo nga, winawakwak nga yung sponsor eh. Di ba? Wag ako. Tigilan niyo ako. No, pag nangyari ito, Kalinga Partners dati, ito first time ito na mangyayari na Kalinga Partners, no, umalis, tinanggal sa Kalingap, tapos ngayon, dadalhin, wawakwagin yung beneficiary ng Kalingap. And alam natin siya yung founder. Alam natin kung bakit niya gagawin ito. Wala na kasi siyang, wala na siyang magiging views, wala na siyang magiging sponsors, wala na siyang magiging followers, kung ibibitaw niya talaga si Beyonce. Ang tanga mo, ha? Wala na siyang magiging views, wala na siya. Anong pakialam ninyo kung mawalan man siya ng views? Tigilan niyo nang kakukontent sa kanya. Ha? Hanggat minamalit ninyo tao, hanggat ikino-content ninyo at sinisiraan nyo na sinisiraan, sasagot yung tao sa inyo. Wala na kayong pakialam kung wala naman siyang views, ano pang concern nyo? Ay di ba pinalayas nyo na nga sa kalingap? Ay bakit namumroblema pa kayo kung wala man silang views? Kung wala man silang views, kung wala man silang revenue, wala na kayong pakialam. Buhay na nila yun, huwag nyo nang pakialaman. Ano? May mai-content lang? Mga pakialamero talaga kayo eh. Naumalas na nga eh. Tinanggal na nga eh. Bakit sinusundan nyo pa? Diba? Mga hayok kayo sa views. Yun ang totoo. Ha? No? So ang kanyang alas ngayon, wakwakin, dalhin, no? Alisin sa kalingap. Masyado kang nangunguna. Wakwakin, bakit yan ba ang trabaho mo? Alisin sa kalingap, bakit? Sinabi ba ni Beyonce na alisin sa kalingap? Kung si Beyonce mismo nagsabi na alisin sa kalingap, yun. Saka ka magsalita, saka ka mag-una-una putang ina, nag-uuna-una kayo ng kwentong walang kwenta. Ha? Tapos pag sinagot ka, sasabihin nyo matigas ang ulo ng kabila, kayo naman ang daldal, wala na kayong kapakdangan. Kung makapagparatang doon sa tao, parang yung tao ay kriminal. No? Alalahanin nyo, sino ba yung may mga record dito ng pambubudol? Di ba kayo? Taragis ka. At saka yung maglag. Kasi alam niya na magkakaroon pa rin kahit pa paano ng views. Pero sa dami ng mga nagalit ngayon kay Dr. Love at saka kay Red Sing, bababa ang views din nila. Pagka ito, tinuloy na wakwakin nila si Beyonce at yung magulang ni Beyonce. Alam mo, tanga mo, Sangkay, hindi lahat ng tao ay walang utak. Hindi lahat ng tao ay galit kay Dr. Love. Hindi lahat ng tao ay madadala mo sa mga ngal-ngal mo. Ha? Dahil yung mga iba dyan nag-iisip din, oo nga, bagamat maingay nga si Dr. Love dahil siya ay sumasagot, pero hindi ibig sabihin, lahat ng tao dyan ay nabibringwas mo. Siguro may matira pa rin dyan kay Dr. Love kahit pa isa-isa. Ngayon, kung wala namang matira dyan kay Dr. Love, wala na kayong pakialam. Ha? Anong concern mo dyan? Kahit wala na siyang views, maging masaya ka na lang. Bakit kino-content mo? Ha? Di ba? Sawiro ka lang talaga. Ang pag-usap dito sa magulang ni Beyonce, no? At kay Beyonce mismo, doon pa rin kayo sa kalingap. Sino yung mga tao? Wow! Inuutosan mo yung pamilya ni Beyonce na doon pa rin kayo sa kalingap dahil ba natulungan sila? Wala kang pakialam sa desisyon nila kung umalis man sila sa kalingap, mag-stay sila sa kalingap, problema na nila yon. Hindi mo kailangang diktahan ang pag-iisip ng tao at hindi mo kailangang sulsulaan para manatili dito sa kalingap. Sila ang magdidesisyon, hindi ikaw. Bangkay! Di ba? Ang kapal na mukha mo. Ha? Kung ikaw walang hiya, yung mga tao yon, may dignidad pa yun. Kahit mahirap lang, may dignidad. Sino yung mga tao na sumuporta sa inyo noon nung wala kayo? Sumbat! Huwag kayong magpasilaw. Kung ano man yung mga
ino-offer kung meron man ha. Kung ano man yung mga ino-offer sa inyo, kung ano man yung mga sinasabi sa inyo ng mga sponsors kung meron man, or dito nila Dr. Lab, huwag kayong magpasigaw. No? Maging tapat pa kayo sa Kalinga. Hindi na natin sasabihin yung utang na loob. No? Yung Yan ang mahirap dito. Ha? Na kayo ang nang titrigger doon sa pamilya. Ha? Ay kung marinig yan ng pamilya, isinusumbat mo kahit wala ka namang ambag. Ha? Isinusumbat mo yung tulong ng mga sponsor na kahit yung mga sponsor ay hindi naman nanunumbat sa kanila. Ang lakas ng loob niyong manumbat na wala naman kayong mga ambag. Ha? At wag mo silang turuan. Alam nila kung ano yung gagawin nila. Hindi kanila kapamilya. Ha? At hindi kanila attorney, hindi kanila advisor. Para magbida-bida ka, nakarami kung sino ka. Ha? Na matalino, bobo ka. Oh, yun. tao na lang ng respeto. Kina Kuya Bala sa Kalinga Prab. Yung nakatulong sa inyo. Noong time na nasa, ano ba kayo? Kawala. Nung walang-wala pa kayo. Yung, Diba? Nung walang-wala pa kayo, nandyan, nakatulong nga sila. Nakatulong sila, real talk tayo. Totoong nakatulong sila. Ha? Pero, hindi rin ba nakatulong yung pamilyang yon sa mga channel nila at lalong-lalo na sa mga reaktor na hayok sa Diyos na katulad mo? Putang ina mo? Oh. Ha? Nakatulong. Kaya wala tayo ditong dapat sumbatan. Vice versa tayo. Ha? Naghanap sila ng matutulungan. Natimpuhan nila yung pamilya na yon na maralita. Ha? Kusang loob nila tinulungan. Ha? Dahil, in-scout nila blinag na nila Normal, tutulungan nila. Ala nga namang i-vlog lang nila ng i-vlog na hindi naman nila tutulungan. Ngayon nag-viral. Maraming sponsor ang mga tumulong. Anong karapatan mong manumbat? Ha? At ano rin karapatan ng Kalingap para sumbatan yung mga tao na yon na tinulungan nila, nakusa silang loob tumulong dahil iyon ang adhikain nila ang pagtulong. Ha? Huwag ka man trigger, sangkay. Ha? Hindi natin pwedeng isumbat na pagkatapos namin kayong tulungan, naging ganyan kayo. Bakit? Ito ba mga taong ito, wala bang naitulong? Malaki ang naitulong, ha? Yung iba nagkabahay, yung iba nagka-sponsor, yung iba, ha? Nakabili ng mga properties nila na dahil dito sa mga taong ito na sinasabi ninyo na walang utang na loob. Ha? Nakakapaggigil na yung mga term ng mga pananalita ninyo. Na kada sabihin ninyo, wala kayong utang na loob pagkatapos kayong tulungan ng Kalinga, putang ina. Bakit hindi ba sila nakatulong dyan sa mga channel ninyo? Nakakagigil na kayo. Ikaw sangkay, ayusin mo yung panunumbat mo. Dahil maraming madadamay. Ha? Pag tayo ay mag-real talk, maraming madadamay. Ha? Makakapanumbat din tayo. Masasabi rin natin, may naitulong din naman yung mga tao na yun, ha? Ha? Kumita din naman kayo dun, ha? Ha? At hindi doon sa pabahay na yun, hindi lang naman ang Kalinga pa nagbigay dyan, ha? Mga sponsor din naman, ha? Tumulong din naman, ha? Oh, bakit isisingil nyo doon sa tao na mga walang utang na loob yun? Na hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Na tinulungan ng Kalingap? Kailangan ba sumbat ng Kalingap yun? Sinasabi ni Kalingap Rab, ha? Hindi sila nanunumbat. Pero kayo, na mga reaktor, na mga madadaldal, ha? Kayo, yung naggagawa ng gulo dito. Ha? Kayo, yung nagpapalaki ng gulo. Imbes na walang usapin na ganito, ha? Kayo yung gumagawa ng kwento. Ha? Wag nyo isumbat. Ha? Dahil may sumunod sa lab ni Kalingap Rab, hindi siya nanunumbat. Wala po sa amin yung panunumbat. Yan po ay kusang loob namin tumulong. Ha? Pero bakit ang lakas ng loob nyo manumbat? Ha? Na pagkatapos kayong tulungan ng Kalinga, parang may ambag kang putang ina mo. Ha? Na dyan ka nga kumikita sa pambabalahura sa kanila. Ha? Diba? Wag ako, sangkay. At yung iba pa dyan. Ha? Na lagi ko nababasa doon sa comment section. Ha? Sa mga Facebook. Pagkatapos tulungan ng pamilya na yan, sige Kuya Bal, kunin mo yung bahay. Mamaya tayo doon sa kabila. Ha? Pagdating doon sa tanggalan ng bahay. Unahin lang kita, putang ina ka. Kapal ang mukha nyo. Ang kapal ng mukha nyong manumbat. Ha? Totoo yung sinasabi ni Dr. Lab na buhay kayo, ha? Nang dahil sa mga content nila. Ha? Dahil kung wala sila, kung hindi sila mag-ingay, hindi nyo marireaksyonan, wala kayong kita dyan sa mga social media ninyo. Ha? Huwag tayong maglokohan dito. Huwag kayong manumbat. Dahil hindi naman kayo ang totoong Kalingap na tumulong sa mga yan. Nag-reaction din lang kayo para kumita. Tapos ang lalakas ang loob nyo manumbat? Na pagkatapos tulungan, ha? Magtanaw naman kayo ng respeto, magtanaw kayo ng utang na loob. Hanggang saan ba yung utang na loob? Ha? Kung nasaktan na yung tao, hindi ba pwedeng magsalita? Hindi ba pwedeng ilabas nila yung kanilang saloobin? Ha? Hindi ba pwede yun? Manahimik na lang sila habang sila'y nasasaktan dahil sila'y may utang na loob. Hindi na ba pwedeng maglabas ng saloobin nila? Yung respeto, ha? Yung utang na loob, hindi nila inaalis yan. Naandyan. Ha? Pero yung tinatapakan ka na, hindi na pwede yun, sangkay. Ha? Kaya kung kayo'y magre-reaksyon, alisin nyo yung laging panunumbat. Na pagkatapos nung kayo'y walang-wala, ha? Nung kayo'y mahirap lamang, kayo ay isang labandira lamang, natulungan kayo ng Kalingap. Hoy, isip-isip muna tayo dito, ha? Bago kayo manumbat. Kung natulungan man sila, mas malaki ang naitulong nila sa mga channel ninyo. Ha? Dahil wala kayong re-reaksyonan, ha? Diyan sa inyong mga channel. Walang manonood sa inyo. Ha? Hindi kayo kikita. Hindi kayo magkaka-sponsor, hindi kayo makakagawa ng inyong mga bahay, hindi kayo makakabili ng inyong mga sasakyan, ha? Kung wala itong ginawang love team ni Kalingap Rab. Ha? Kung si Kalingap Rab nga, hindi nanunumbat, kayo pa? Ha? Kaya ito masasabi natin bakit? Kailangan bang sumbat ng Kalingap?
Yung kanilang mga tinulong, hindi nila pwedeng isumbat yun dahil yun ay kusang loob nila at sila ay nagtayo ng foundation para sa paglingap, para sa pagtulong, ha? At hindi lahat, ha, ng tinutulungan nila ay tapat sa kanila. Hindi gagawa ng kalukuhan. Wala tayong kontrol dyan. Kahit ang kalingap, walang kontrol dyan. Kung tumulong ka man at ikaw ay, yung tumulong ay winalang pwede mag-thank you na lang. Dahil maling tao yung aming natulungan. Pero yung sumbat, dyan ako na susumbatan nyo. Noong walang-wala kayo, kinuha kayo, kawawa kayo, tapos ngayon wala kayong utang na loob dito sa kalingap? Wala kayong respeto dito sa kalingap? Kalukuhan yan. Respeto na andyan. Hindi naman sila nang walang hiya dito sa kalingap. Ha? Dinidepensahan lang nila yung sarili nila dahil mga tao rin sila na nasasaktan sila sa mga sinasabi at sa mga naririnig nila na pang-aalipusta ninyo. Na walang habas, wala kayong alos araw-araw yung sinasabi, wala kayong mga utang na loob. Diba? Noong mahirap pa kayo, tinulungan kayo ng kalingap. Bakit? Hinanapan nila noon ng kalingap? Ang kalingap ang naghanap sa kanila para matulungan sila. Pero wala kayong karapatan magsumbat. Ha? Wala kayong karapatan magsumbat. Nakakapiko na kayo. Sa comment section sa Facebook, anong ginagawa ninyo? Ha? Kung lamutakin ninyo yung pamilya dahil natulungan ng kalingap, tama pa ba yun? Ha? Imbes ay pagtanggol ninyo dahil kumita kayo dito sa mga tao ito, anong ginawa ninyo? Nang dahil lang sa bunganga ni Dr. Love na nabigyan kayo ng putang ina ng reaksyonan ninyo? Ang gagaling nyo magsalita si Dr. Love, ingay si Dr. Love, pero hindi nyo alam kung anong tulong ang nagagawa ni Dr. Love dyan sa mga channel ninyo. Dahil kung walang Dr. Love na nag-iingay, wala kayong re-reaksyonan. Sino re-reaksyonan nyo dito sa kalingap? Aber? Wala, di ba? Dahil hindi naman kayo nakatutok doon sa pagcha-charity ng iba. Ha? May tumutok ba dyan kay 20 Boy? May tumutok ba dyan kay Sam Asle? Kayo ba ay nag-reaksyon sa kanilang mga beneficiary sa mga ginagawa nila pang araw-araw? Di ba wala? Saan kayo nakatutok? Doon sa chismis. Ha? Saan kayo nakatutok? Doon sa issue. Saan kayo nakatutok? Doon sa bunganga ni Dr. Love na pinagkakakitaan ninyo araw-araw. Di ba? Diyan kayo nakatutok. Ha? Tapos pati yung pamilya, susumbat-sumbatan ninyo? Mahihahiya naman kayo. O kung sino man, ang kukuha nitong video kong ito, panoorin ninyo hanggang dulo, ha? Huwag yung clip-clip lang ang inyong pinuputol at sa inyong ina-upload sa inyong mga page. Para maintindihan ng iba na hindi na misinterpret. Ako hindi ko kinakalaban ng kalingap, ha? Narito ako sa kalingap. Sinasabi ko lang, ang maling nakikita ko dito sa aking mga kasamahan ng mga hayok sa Diyos, mga hayok sa pera, mga mukhang pera. Pagagandahin pa yung kwento. Noong mga walang-wala kayo, ha? Na tinulungan kayo ng kalingap. Sana hindi ninyo makalimot. Mga putang ina. Hindi sila nakakalimot. May respeto sila. Hindi sila nang walang hiya dito sa kalingap. Ang mga walang hiya kayo, wala kayong tigil. Araw-araw na ginawa ng Diyos. Yan ang content ninyo. Diba? Real talk lang tayo dito. Huwag tayo magplastikan dito. Dahil kung nananahimik kayo, ha? Ngayon gusto nyo busalan yung bunganga, ha? Nung tatay ni Beyonce, dahil para wag magsalita dahil mas lalong kawawa yung anak. Normal magsasalita yun. Dahil magulang yun, nasasaktan yun sa mga nababasa, sa mga naririnig ng mga pananalita ninyo na hindi na tama. Oh. Lang pakialam, kahit tanggalin niyo ako dito, magsasalita ako. Pero hindi ibig sabihin na ako ay kumakalaban sa kalingap. Ha? Ito tandaan ninyo, sa mga viewers dyan, nasa tama lang ako. Tama pa ba ang ginagawa nila? Paano mananahimik kung araw-araw may reaksyon sila? Magre-reaksyon si July. Sasagutin ni Sangkay. Sasagutin ni Dr. Love. Paano matatahimik? Magre-reaksyon si Bupel. Sino pa dyan? Yung mga reaktor. Ha? Although hindi nga si Beyonce kuno, re-reaksyon na si Dr. Love. Sino ba nakakunik kay Dr. Love? Yung pamilya ni Beyonce. Di yun pa rin. Nagpaikot-ikot lang tayo dito. Pero kung tigilan niyo yan, huwag niyong kantayin si Dr. Love. Ha? Mananahimik yan. Sinong sasagutin niya? Wala. Dahil wala siyang narinig na masasakit na salita. Mananahimik. Pero hanggat nag-aangaw ka dyan, nire-reaksyonan niyo si Dr. Love, hindi kayo matatahimik dyan. Diba? Reaksyon yung isa, sasagot yung isa. Paano magkakaroon ng katahimikan? Diba? So yun lang. Maraming salamat. And God bless po sa inyo lahat.